Powered by my inner fire. With every step I'll climb higher. Self-belief is my guiding flame. With confidence I'll make my name. I am empowered, I am strong. With every step I belong. In my heart I find the key to unlock my dreams, to be truly free. Hello! Hello! Hi! Hi! Hello, Good hello evening. everyone. Hello, good evening ladies. Sa akin, no, good evening na. Sa amin lang palang tatlo. Sis Mary Ann, good morning sa'yo. or ano ba? Good afternoon. Yes, Afternoon. yes. Hello, empowered women. Hello, world. We're back. Ako na naman yung host niyo for tonight. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng aming manunood at sa lahat ng empowered women na nandito ngayon. Magandang gabi. And welcome back to our Sunday Live. Yes? And first, I want to congratulate sa ating mga action takers, milestone achievers, and those who made bold decisions this week. We celebrate growth here. Our community continues to grow globally, and that tells us something, right? People are thinking beyond survival. Yes. So last night, before pala yun, I want to introduce myself, your host for tonight. My name is Garly. I am a single mom and also a full-time healthcare worker, and also a digital entrepreneur and living here in Norway. So, continues. So, last night we talked about the common struggle immigrants face in the diaspora. So, tonight we go deeper. So, are we just surviving abroad or actually building a future? So, if you are an OFW, immigrant, or hardworking parent watching tonight, comment where you are tuning in from, and I hope maka-inspire po kami sa inyong lahat-lahat ngayong gabi. So, Sis Marianne? Thank you, Sis Girly. Thank you. Hello sa ating mga followers, supporters, family, and friends na palaging sumusuporta sa atin every Saturday and Sunday dito sa ating Empowered Women Podcast. So, yun, ako po si Mary Ann. Ako po ay galing Manila, Philippines. Immigrated from Manila, Philippines. And ngayon naman po ay nasa Ontario, Canada. I'm a mom. I'm a wife. I'm a full-time sales administrator and a part-time online mentor. Yan, kaya kami nandito, di ba? So yun, medyo uncomfortable tong question na to eh. Pero very important. Like, survival mode is exhausting, yes. At maraming immigrants and years na nasa survival mode. So tonight, magiging honest tayo sa ating mga sarili. So Sis Raquel, start tayo sa'yo. Yes, good evening, good afternoon, and good morning saang part ng world kayo naroon. And of course, I'm Raquel Cirano from Italy. More than 20 years na ako dito sa Italy, work juggling from different job, and may family, a wife, a mother, a grandmother na rin. I'm a provider, no? Mula noon hanggang ngayon na tumutulong din ako sa mga family ko, sa parents ko, saka sa family ko sa Pilipinas. For many years, sinabi ko sa sarili ko na okay na to. At least may trabaho, di ba? Bahala na. Yun ang madalas nating sinasabi sa sarili natin. Bahala na si Batman. Yung ating routine, pero ang ating routine dito ay work, padala, bills, tapos ulit-ulit, routine lang, walang pagbabago. Kahit ilang taon na tayo dito sa Italia, ganun pa rin ang nangyayari sa buhay-buhay. Akala ko noon ano lang siya, it was enough. Akala ko basta may sweldo, secure na yung future natin. Pero deep inside,
sobrang pagod na tayo, di ba? Lalo-lalo na sa ating mga mami dyan, na hindi lang financial ang iniisip. Siyempre, yung mga bata, kailangan nating i-guide. May asawa tayo na atin ding gina-guide, siyempre, di ba? Tapos, ayun, yung pagod ako sa overtime, yung sweldo, lagi nga may sweldo, pero after nun, ubos din, lalong-lalo na pag nagkaroon tayo ng mga emergency. Yung problema lang, pag pabalik-balik lang yung mag-emergency o kaya magbabakasyon tayo, babalik doon sa zero dahil yung ating na ipon, yung savings natin nauubos agad kada isang uwi, ubos agad. So balik na naman tayo sa zero, kay, di ba? Kung nakaka-relate kayo, alam ko makaka-relate kayo dahil halos lahat ng mga immigrant ay gano'n naman ang buhay, di ba? Until one day, nag-ask ako sa sarili ko kung ganito lang ba talaga forever yung magiging situation natin. Ito ba yung future na pinapangarap ko o para sa aking mga anak? Pero ngayon, hanggang ngayon, surviving pa rin dito sa abroad. At ang pinakamasakit na realization, yung baka mamaya matulad yung mga anak ko sa cycle natin na ganun pa rin, surviving pa rin kahit na sabihin natin sila ay nagtatrabaho na rin, may sarili na silang trabaho para sa sarili nila. Nakakatakot isipin na yung pattern ng ating buhay maging katulad din nila, hindi ba? So, kaya nagkaroon ako ng yung bahala na is not a strategy. At saka yung okay na to will not build a long-term security. We deserve options. Kaya nung natagpuan ko yung digital entrepreneurship, hindi lang siya, sa akin, hindi lang siya naging extra income. Ito yung nagbigay sa akin ng hope, ito yung nagkaroon sa akin ng control, at saka new direction, na finally, may something na para sa akin at saka para na maiiwan kong legacy para sa pamilya ko at maging isang magandang example ako para sa mga anak ko. At yung purpose ko naging clear. Yung direction ko, naging purpose ko na makatulong din sa mga katulad kong immigrant mommy dyan na hindi lang tayo kailangang ma-stuck at mag-settle na laging isipin yung bahala na at saka okay na to. May purpose ako na makatulong, ma-inspired sila, ma-empower na meron tayong option. Right? Siguro magandang question yon, and ipasa ko din siguro sa'yo, Rosalie. Have you ever had that moment of realization? Oh, I don't know what's going on. Tuloy lang tayo. Alright. Magandang gabi. Umaga, tanghali, hapon sa ating lahat. Alright. Ayan na. Beauty. So, ito na po ang inilingkad. Ako po si Rosalie. Ako po isang ina, taga Padua, Italy. Siyempre, taga Pilipinas din. Gaya ng aking mga kasamang naggagandahan ngayong gabi. See you. So, it's nice seeing you again ngayong gabi, ngayong araw na linggo. Paminsan-minsan nagkita-kita tayo online. So, alam mo yan, ako yung nagtatrabaho bilang isang dental assistant. Matagal-tagal na din dito sa Italia. But before na ako yung nagtrabaho bilang dental assistant, ako ay nagtrabaho sa bahay. Nagtrabaho ko naglilinis ako ng bahay. Ako ay nag-alaga ng matanda. Alam mo yon, yung badante, tawag sa amin badante. So many years yun hanggang sa sabi ko, nakakapagod naman. Hanggang sa nag-desire ako, nag-pray ako to God na sana may ibang opportunity na trabaho. So hanggang sa dumating yung trabaho ko na ito na maging dental assistant, which is
a little different from my previous na trabaho na nagtatrabaho sa bahay. But then, although medyo different yung trabaho ko, is nandun pa rin siyempre yung, alam mo yun, yung pagod, yung nag-iisip ka, maraming iniisip, ito na lang ba, hanggang dito na lang ba, na for life na magtatrabaho ako, na alam mo yun, yung wala na bang pwedeng gawin, na kung ano-anong naisip ko. Nakakapagod, gaya nyo din, napapagod din ako, pagod na. Mm. Yeah, it's nakakapagod magtrabaho. So, yun. So, hanggang sa, nagdumating sa aking buhay na talagang I had to do something different. I had to makakita ng something different na pwede kong gawin kahit may trabaho. And this is it, pansit. So, ito na nga po yun. Nagkaroon ng realization, nakita ko ang digital business na ito na ang kagandahan nga is yun nga, pwede natin gawin siya, pwede kong gawin kahit ako full-time job pa, hindi ko kailangan mag-quit. Magkukwit na ako, malapit na. Oh. Di ba? Sumasama tayo dyan. But then, alam mo yun, yung tayo nasa abroad, alam ko, relate na relate kayo dito. Relate tayong lahat. Yung mga bills, di ba? Bills dito, bills doon. Walang katapusang bills na pag dumating yung isang bill, halimbawa, let's say, nitong week na to, dumating yung bill ng isa. The second day, dumating yung isa pa uli. So, alam mo yun, pati ang mga bills ay routine na din. Naging Yeah. routine na So, which is nakakapagod, nakaka-stress. Di ba? Nakaka-relate kayo dyan. So, by the way, so I found this na alam ko may purpose. May purpose ang bawat isa sa atin kung bakit tayo nag-join sa business na ito. Alam ko na hindi lang naman to para sa atin personally, but to help other people. Di ba yun naman ang ating missions na kaya tayo napapunta sa business na ito. Hindi lang para sa sarili natin, para sa pamilya natin, kundi para makatulong sa ibang tao. So, ano ang aking golden nuggets? Hindi ko na-memorize yung golden nuggets ko. So, yung golden nuggets ko is, alam mo yun, hindi naman ito get rich quick. It's a skill building, asset building. Kaya kung i-curious how it works, ay join us. Yan lang po. Back to you, host. Ay, thank you. And punta tayo doon kay sis after ni Sus Rosalie. Ikaw naman, sis Miriam, what shifted your mindset? Alright. Yes, medyo emotional tayo ngayon, ngayong umaga kasi talagang realize natin lahat ng mga pinagdaanan natin ngayon. Pero you know what the best thing is? We're moving forward, 'di ba? Yes. Ganyan. So, para sa akin naman dumating ako sa point na talagang na-realize ko yung difference between earning and building, 'di ba? Kasi for many years akala ko pareho lang 'yun. Basta may income, okay na, basta may sweldo, right? Every month, every 2 weeks, safe na. Katulad nga sinabi ni Sis Raquel, di ba? Pero earning is different from building. Earning means you exchange time for money. Pero yung building, it means you create something that you can work on like long term in the future, right? Tinuruan tayo mag-work hard. Yan, pinanganak tayo ng ganyan eh. Mag-college ka, magtrabaho ka, diba? Mag-overtime, mag-sacrifice, magtiis. Yan ang mga hugot natin, Sis Rosalie. At walang mali doon. That's honorable. And that's responsible. Yun naman yun, di ba? Pero hindi tayo naturuan kung paano mag-build ng asset. Hindi ba pwedeng trabaho na lang? Hindi tayo naturuan paano gumawa ng system na hindi lang nakadepend sa oras natin. Hindi tayo naturuan na mag-isip beyond the next paycheck, the next bill, di ba? And that realization was uncomfortable for me. Kasi I asked myself, if something happens to me, ano na mangyayari, di ba? If I don't show up to work, may pumapasok pa bang sweldo? Di ba? Are we
just sustaining life or actually creating security. Di ba? Magkaiba yun eh. That's when my mindset started shifting. Ito ang realization ko. Working hard is admirable. Yes, of course. But building smart changes for generations to come, yun ang pinaka-the best sa lahat. Kasi when you build smart, you're not just thinking about today's bills o yung today's pagod, right? You're thinking about options, na merong options, o di kaya yung freedom at yung legacy na iiwan natin sa ating mga anak o sa mga generations pang kasunod natin. And hindi ibig sabihin nito, mag-quit agad. Hindi naman ganon-ganon agad-agad yon or mag-risk na lang basta-basta. It simply means being intentional. May gagawin tayo, di ba? Hindi lang survive, but strategically positioning yourselves. So tonight, yun ang reflection ko. So, Sis Girly, ikaw naman, ano naman ang na-realize mo after nating marinig itong mga discussion natin today? Sa akin, no, na-realize ko na tayong mga Pilipino talaga is resilient talaga. Hindi tayo mga weak. Kumaga, ang kinalakihan lang kasi natin na mindset is yung mag-aral ka ng maayos, mag-college ka, kasi doon gaganda yung buhay mo, 'di ba? Pag may maganda kang trabaho. Pero hindi eh. Dito ko natutunan, marami akong natutunan na tayong mga Pilipino very hardworking, very resilient, pero pagdating sa pag-create ng another stream of income na in the long term ba hindi ka na hindi mo naisipin na ay kailangan ko ganito ganyan kasi may yung health ko is hindi na maganda or something na tumatanda na ako. Kasi sa atin trabaho lang ng trabaho hanggang sa pagtanda mo wala ka namang naipon, 'di ba? O sino na yung mag-aalaga sa pagtanda mo? Wala, magdedepende lang tayo sa pamilya natin. So hindi tayo naturuan na kailangan mag-create ka ng something na long term na yun nga sabi mo sis Mary Ann na yung bang in the future kumaga yung hindi lang yung mag-hard work ka para magkaroon ng maraming pera, kundi in the long term na nagke-create ka ng business mo. In the long run kasi yung pera na lang yung tatakbo at yun yung sa iyo eh. Yun yung kumaga yung pera na lang yung pupunta sa iyo, mag-antay ka na lang, 'di ba? Kasi kung bata pa lang tayo natutunan natin yung mga ganitong bagay tapos mag-hard work tayo tapos mag-invest talaga yung kailangan. Siguro hindi yung ganito yung life natin sa Pilipinas, di ba? Parang gano'n na, kailangan, ang iniisip natin kasi wala tayong pera doon sa bansa natin. Pumunta tayo sa ibang bansa kasi doon yung maraming pera. Pero, nasa atin lang pala yun yung mga ganyong bagay, nasa atin lang pala yun, na nakadepende lang yun sa kung ano yung matutunan natin. So, ang sa akin kasi is, grabe yung tayong mga immigrant kasi grabe yung sacrifice natin pag nasa ibang bansa, 'di ba? Para lang sa pamilya natin. So ako natutunan ko dito ako kasi yung kung bakit ko to hinanap tong business na to kasi yung sabi nga ni Sis Raquel kanina na okay na ako dito go with the flow na lang parang gano'n. Pero nung nagkaroon ako ng health problem, doon ko na ay hindi pala okay. Bakit pala ako nag-settle for less doon? Maganda nga yung trabaho ko, pwede naman ako mag-invest, di ba? So, bakit ko hindi ito ginrab agad nung nakita ko tong business na to nung 2019 pa, 6 year pa para ako dito mag-risk or kumbaga, doon ko siya talaga na inisip na, ay, kailangan ko na itong business na to kasi hindi na maganda yung health ko, tumatanda na rin ako, di ba? Parang kailangan ko na talaga ng panibagong extra income na hindi lang para pangbayad ng bills o pampadala ng pag-support sa pamilya ko sa Philippines. So dito ko nalaman lahat sa business na to. Why we settle for less? Bakit tayo nabuhay lang sa pambayad ng bills, di ba? Parang ganun. So, marami palang paraan na pwede tayong mag-create ng another income beside lang sa trabaho natin. Marami pala. So,
Dito kasi, ngayon kasi is internet era na talagang social media yung magamit natin. Doon tayo na magkakaroon ng income. Pero yun nga, ang sabi nga is hindi siya overnight. Takes time and effort yun. And hindi lang yun yung nasa sayo na rin yun yung discipline mo, paano mo siya gagamitin, di ba? Kung may trabaho ka, yung ibang time mo, i-maximize mo rin yun yung gagamitin mo rin sa ibang paraan. So, yun. So, yun nga, ang paggamit, ang golden nuggets ko dito is a better life requires intention, planning, not just endurance. Yun nga, intention planning, kailangan clear sa mind mo kung ano yung ano mo, yung goal mo, may clarity ka, yung goal mo kung ano yun. At kailangan take action din, yun. Yun yung ma-share ko lang today. Sis Marianne? Yes, thank you, Sis Girly. Yeah, so kung sino man sa ating mga manonood ngayon o yung mga manunood mamaya, if this resonates with you, like whoever's story or experiences resonate with you, comment down below as build. B-U-I-L-D. Let's build. I-normalize natin ang desire to want more than just survival. Diba, Sis Girly? Yes, oo, yun nga. Many of us started exploring structured ways to build additional income alongside with our jobs, di ba? Not to quit immediately. Kung nagki-create ka pa ng, kumbaga yung business mo is kaka-start mo lang, wag kang mag-resign kaagad. Not to quit it immediately. Not to risk everything, di ba? Kasi yung pagbe-business hindi yan kaagad successful ka, hindi yan overnight. Marami kang mapagdadaanan. Ang business is hindi yan straight road, kundi paliko-liko yan para mag-learn ka. So, yun nga, but to create options, yeah, di ba? If you're curious how that works, there's a free webinar that explains the structure clearly. No pressure, just information. Learn first and decide after. Yun. So, survival mode help us get here. So, but it cannot be the final destination. You deserve stability, options, time, and presence of your loved ones. Di ba? Habang nagbe-build ka ng business mo, hindi lang yun para sa sarili mo, kundi para din sa mga mahal mo sa buhay. So, the shift begins with awareness. Yes, Sis Raquel? Yes, if you're serious about change, gusto mo ng pagbabago, start educating yourself and it's not too late to start building intentionally. Sis Rosalie? Alright. Huwag kayong mahiyang magtanong kasi libre naman ang pagtatanong. Kung kayo naku-curious at naka-resonate kayo or nakarelate sa aming mga istorya, huwag mahiya. Ayan o, magaganda ng aking mga kasama yun ha. So, huwag mong kalimutan na mag-connect kahit saan sa amin. Ako, taga-Italia. May kasama pa akong isang taga-Italia, taga-Milan. Tapos Girly, taga saan ka nga? Norway. Tapos Ontario, Canada. So, connect with us. Libre ang pagtatanong. Huwag pong mahiya. Basta wag lang matakot. Kasi kami mga tunay na tao. Alright. Sis Yung website ko, nalimutan ko. Ay, ako pala, no? Alright. So, yeah, clarity removes fear. Kasi palagi naman kasi nagtatanong tayo kasi, digital yan, red flag, ganyan. Pero paano matatanggal yung worry natin, yung skepticism natin kung hindi tayo magre-reach out muna at magtatanong? Do your due diligence. Lahat naman ng businesses doon yung nagsisimula. Ito ba ay para sa akin? Swak ba to sa aking schedule? Swak ba to sa aking pamilya, di ba? Kailangan para mawala yung fear natin, kailangan klaro muna sa atin, ito ba ay para sa akin? So, with that, you have to watch and understand first. Yun na sa akin.
Ayun. If you want to move from surviving to building and surviving to building, start with the webinar. This is free. It's free, but the mindset shift is priceless. Yun. So I hope na mayroon kayo natutunan today or naka-inspire kami sa inyo, and thank you for spending your Sunday with us. Sa lahat ng manonood ng replay nito, maraming salamat, and comment below saan po kayo bansa nanonood. Nakarelate. Thank you so much everyone. Good night, empowered women, and have a happy new week tomorrow. Yes. Good night. Bye. One building Thank is. you. Bye. Thank you. Bye. Maraming salamat. Ciao.